So ito, ipaliwanag natin to. Ang nangyari ganito mga kabunyog mga kababayan, diretso na tayo ha. Diretso na tayo sa punto. Sa desisyon ni Senior Associate Justice Marvic Yunin, pinapakita niya na hindi nga nasunod yung procedures sa tamang pagsusulong ng impeachment. Hindi nasunod ng House of Representatives o ng Kamara yung tamang proseso. Isa doon sa sinasabi, page 8 yata ng desisyon yon, ng desisyon ni Leonin, nakalagay doon na yung dinalang resolution na naging articles of impeachment, yung trinansmit o dinala noong February 5 ng hapon, yung dinala sa Senado na pinareceive doon, hindi yun dumaan sa plenary voting. Ibig sabihin, hindi pinagbutuhan ng buong Kamara. Hindi na pagbutuhan ng Kamara yun. Hindi dumaan. Yun ang sabi ni Yunin sa kanyang desisyon. Ay siyempre kung ganun nga naman, medyo malaking irregularity yun. Bakit hindi pinagbutuhan sa plenaryo, sa plenary? Yun ang sabi ni Yunin sa kanyang desisyon. Na yung desisyon ay yung trinansmit na fourth impeachment complaint ay hindi dumaan sa plenary voting sa Kamara. Ngayon, siyempre, kailangan may source si Leonie noon. Mayroon siyang pinagkunan noon. Saan galing yung kanyang information na hindi nga yun pinagbutuhan, yung fourth impeachment complaint? Kasi irregular yun eh. Irregularity yun. Anomalya yun. May ibig sabihin, may loophole, may hindi nasunod ang proseso. Ang pinagkunan ni Senior Associate Justice Marvic Yunin na information noon ng ganung fact ay yung news clipping ng ABS-CBN ng araw na yon. Linagay niya sa footnote, sa ibaba. Footnote number 30 yata. So sinite niya yung news article na yon. Sinite niya yung news article na yon na hindi nga daw pinagbutuhan ng plenaryo yung fourth impeachment complaint na trinansmit sa Senate. So may defect. Defective yun. Irregularity yun. Kaya isa yun sa mga naging tiningnan ng Korte Suprema sa desisyon nito, kaya diniklarang unconstitutional yung impeachment kay Sara na sinulong ng House. Defective. Pero ito na ngayon, itinutuwid, naglabas ng clarificatory statement ang ABS-CBN, naglabas, formal yung paglabas ng ABS-CBN ng statement. At sa statement na nilabas ng ABS-CBN, kinaklarify nito, nililinaw nito, na hindi ganon ang pagkakasabi sa kanilang news article. Ayon sa ABS-CBN, yung news articles nila na sinite ni Senior Associate Justice Marvic Yunin dun sa kanyang desisyon, nakalagay sa footnote, hindi ganon. Wala silang sinabi doon na hindi pinagbutuhan ng plenary. Sa katunayan, kabaliktaran pa nga. Kabaliktaran pa nga. Kasi sa news article nila, sinabi doon na ganitong bilang, 215 out of ganitong ang bumoto pabor doon sa fourth article ay fourth impeachment complaint na siyang naging resolution na dinala sa Senado bilang articles of impeachment. So ganun yung nakalagay sa news article. Kaya sabi ng ABS-CBN sa paglilinaw nito, hindi mali. Hindi ganun ang nakalagay sa news article namin. Kaya parang dito medyo malungkot na yun mismong Korte Suprema ang kinokorek dito ng ABS-CBN. Parang anong tawag diyan? Mali yung pagkakakuha ng Korte Suprema sa desisyon ni Leonin doon sa news article ng ABS-CBN. So talaga medyo maraming facts na kailangang i-correct ang desisyon na yun. Isa na itong tungkol sa ABS-CBN. At yung isa pa, yung records mismo ng House na hindi totoo na inarchive na muna yung 3 impeachment complaint saka nag-entertain ng 4th impeachment complaint. Hindi ganun. Ang nangyari pala, based sa House records, 1st, 2nd, 3rd impeachment complaint and then 4th impeachment complaint. Pinagpasyahan nila na yung 4th impeachment complaint na yung gagamitin. Ito na yung inaprubahan, inadapt. Ito na yung naging resolution na naging articles of impeachment, yung 4th impeachment complaint.
Pagkatapos noon, na-transmit na sa Senate, saka na inarchive yung 3 impeachment complaints. Baliktad doon sa sinabi ni Senior Associate Justice Marvic Leonin na dinismiss na, inarchive na muna yung 3 impeachment complaints, saka ngayon nag-entertain ng 4th impeachment complaint. Kaya nag-apply yung 1-year bar rule. So medyo medyo mga kabunyog, mga kababayan, medyo malungkot ito na ito ba ay dahil sa pagmamadali na rin ng Korte Suprema kasi masyadong madali yung naging desisyon. Parang mabilisan. Kaya sa kamamadali ng Korte Suprema, kahit yung mga facts hindi na masyadong na-verify. Hindi na na-confirm sa mga sources. Ayan. Anyway, makukorek pa naman. Yung normal, okay lang naman magkamali. Kung mali naman talaga yung facts na yon, di pwede namang i-rectify. Kaya lang, pag yung facts mo ay kinorek mo, yung applicable law mo, maiiba rin. Kaysa naman sa ipilit mo, yung facts mo na mali. Kaya ito, binibigyan dito ng pagkakataon ang Korte Suprema na i-rectify yung pagkakamali na yon. Ang tanong, papakinggan kaya ng Korte Suprema yon? I-consider kaya ng Korte Suprema yon? Yung mga facts na yon na mali pala yung pagkakakuha. Abangan natin. Yan ang malalaman natin sa magiging desisyon sa motion for reconsideration. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.